O dakilat mapagpalam ang banal Diyos, makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po aming ginagalang mga Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain natapos na tigit sa pagkilos na aming kalagitnaan. Bagong lahat, kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasakabagan, makamit patawarin, lubos at labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, ikaw po maglagay makataga dapat bigkasin, buksang pangunaw at kisipan ng bawat ipinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and belief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Wala tigit sa lahat, ang pinakamataas na nagpurit pasalamat, ang lamang sa ating pinakamalapit na Hesus Kristo, sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At hindi po natin malilimutan mga turo, mga aral ng ating beloved Apostle Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, nasa ating monitor. Wala na naman yung ating monitor. Great things ang ating tatalakayin. Great things. Sa Tagalog, mga minamahal, dakilang bagay o kamangha-manghang bagay. Yung ating monitor, tapos na ang Pasko, parang palitaw, lulubog at lilitaw. Minsan meron, minsan wala. Napakahalaga niyan, mga minamahal. Amen? Great things, sa Tagalog, dakilang bagay o kamangha-manghang bagay. Basahin natin ating mga verses, kindly. Dito po sa mga taga-Roma, 8 talatay 31, ganito po ang pagkasulat. Ano ang atin sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Supporting verse, kindly. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 91, ang bersikulo po ay 7, 8 at 10. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 ay sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamalapit na Hesus Kristo. Ang ating mahal na Panginoon ang magpala ng kanyang banal na salita. Ang ating tinatalakay ay great things, dakila o kamangha-manghang bagay. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ano ang sasabihin sa bagay na ito kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Itong salitang ito, mga minamahal, palaging ipinangangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, na kapag ang Diyos ay nasa iyo, siguraduhin mo ang Diyos ay nasa iyo, walang magiging laban sa iyo. Ang tawag dyan ay dakila at kamangha-manghang bagay, mga minamahal. Dahil kung nasa iyo ang lahat ng bagay, nasa iyo ang lahat ng proteksyon, mga minamahal, lalo na sa kalagayan natin ngayon, hindi mo malaman, mga minamahal, ano ba ang katotohanan. Ang sabi nila, magpabaksin ka, meron ka ng proteksyon. Pero makikita natin, isang hospital, mga minamahal, pag dating ng tinatawag na another variant, anong nangyari? 500 kagad, mga minamahal na mga nurses na dati nang nabaksinahan. Ang nagkaroon ng COVID, mga minamahal, vaccinated na sila. Booster na, meron na nga silang booster, mga minamahal. At yung ating mga kapulisan, mga minamahal, nang dumaan sila sa testing, karamihan din ng bilang nila. Sila ay may COVID-19. Kaya hindi mo malaman, mga minamahal, saan ba naggaling ang COVID? Sa nabautismohan o doon sa walang bautismo? Doon sa nabaksinahan o sa hindi nabaksinahan? Kaya ang tao, mga minamahal, naghahanap siya ng protection. Ang iba ayaw magpabaksina dahil maraming balita, magiging zombie ka. Paulit-ulit sinasabi ng mga reporter yan. At mapapanood natin, mga minamahal, yung mga nabaksinahan na,
na nabawian ng buhay. Ang iba, after 5 days, nag-seizure sila. Nanginig, binawian ng buhay, mga minamahal. Ang isang bagay lamang na tiyak ay hindi yun inilista. Hindi ibinabalita, mga minamahal, na millions na rin naman na namatay sa vaccine. Pero sinasabi namang marami na rin nabaksinahan, pero ang nangyayari, nabaksinahan na, meron pa rin silang COVID. Sila pa rin ang number 1, mga minamahal, na naapektuhan ng COVID. Kaya hindi mo malaman, mga minamahal, saan ka ba lalagay para magkaroon ka ng proteksyon. Pero sa banal na kasulatan, may isang dakilang bagay, isang kamanghamanghang bagay, siguradong meron kang proteksyon. Sabi ng ating nabasa, kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang magiging laban sa iyo? Ibig sabihin, sigurado ang proteksyon mo, mga minamahal. Sigurado ang proteksyon mo. Ano pa man ang dumating, maging sino man ang maging laban sa iyo, mga minamahal, ito may karamdaman na dala ng kaaway ng Diyos. Ito man ay karamdaman na dala lamang ng pansamantalang lamig ng kalikasan. Ito ba ay karamdaman, mga minamahal, na gustong i-manipulate ang buong daigdig? Hindi pa rin magiging laban sa iyo dahil ang kakampi mo ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan, ang ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Kaya one thing is certain, meron kang proteksyon. At yan ay tatawaging dakila at kamanghang-manghang bagay para sa iyo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yung pagkabuwal ng marami makikita mo lang. Subalit ito ay hindi mangyayari sa iyo dahil ang Diyos na makapangyarihan, siya ang kasama mo. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Sabi ng Psalms 91, verse 7, sabi sa verse 7, 1,000 ang mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Ito ang mga mamamatay, mawawalan ng buhay. May kanya-kanyang paraan para magkaroon sila ng proteksyon, mga minamahal. Pero maliwanag naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, makikita mo silang mabubuwal sa iyong kanan, sa iyong siping, pero ang sabi, yung mangyayari sa kanila, hindi mangyayari sa iyo. Dakila at kamanghamanghang bagay. Nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 8, iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. O ganti pala ito ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil kung ang Diyos ay kakampi ng isang tao, ang ibig sabihin, ang taong yan, na ang kakampi niya ang Diyos, siya ay isang taong matuwid sa harap ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Dahil kailanman, hindi pwedeng maging kakampi ng Diyos ang masama. At kailanman ang masama, hindi pwedeng sumama sa Diyos, mga minamahal. Magkahiwalay yun. Pag ang tao ay masama at hindi naglingkod sa Diyos, hindi ang Diyos ang kakampi niya. Automatically, ang kakampi niya ang kaaway ng Diyos. Pero pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, anuman ang mangyari, automatically, hindi mo kakampi ang kaaway ng Diyos. Kaaway mo siya, ang kakampi mo. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 10, mga minamahal, sa verse 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa makatuwid, maging masama man ang kalagayan ng daigdig. Ikaw na ang kakampi mo ay Diyos, yan ay dakilang bagay at kamanghamanghang bagay na meron ka. Yan ang iyong pagmamalaki. Ano man ang mangyari, ang sabi, ang kasamaan ay mangyayari, hindi mangyayari sa iyo, ni hindi man ito lalapit sa iyong tolda. Ang ibig sabihin, kung nasaan ka, ang naganap sa iba, hindi magaganap sa iyo. Ang magaganap sa iyo, ang ipinangako ng Diyos, kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Kaya dalawang bagay, mga minamahal, ang bagay na dapat nating alalahanin. Ito ang sinasabing dakila at kamangha-manghang bagay. Ang unang bagay, mga minamahal, yung mga ginawa ng Diyos sa atin na mabuting bagay. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi gumawa ng masama sa kanyang anak. Minsan pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay napasama sa parusa sa libutan. Pero maliwanag naman ang ating sinabi, mga minamahal, hindi lalapit sa tolda mo yan. Yung mangyayari sa kanila, hindi mangyayari sa iyo, mga minamahal. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kung alam na natin ang meron tayo ay proteksyon ng Diyos, dakila at kamanghamanghang bagay, una nating dapat alalahanin, mga minamahal, ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang tanong, ano bang mabuting bagay na ibinigay ng Diyos sa atin? Sagot.
Aklat ng mga Awit, Kapitulo 103, ang talata po ay 2 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ang iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang bagay na dapat nating alalahanin. Mga bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi na natin ibibilang yung iba, mismo na sa ating buhay, mga minamahal. Sabi ng verse 2, purihin mo ang Panginoon ng iyong kaluluwa at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Anong ginawa ng Diyos? Verse 3 ang sabi na siyang nagpatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan at siyang nagpagaling ng lahat ng iyong mga sakit. Meron bang kayang gumawa niyan, mga minamahal? Pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan, isang bagay na dapat mong alalahanin. Dahil ngayon, alam mo na, nakasama mo ang Diyos, at yan ang dakilat kamanghamanghang bagay, huwag mong kalilimutan. Ikaw ay napabilang sa kawan ng Diyos dahil may Diyos na nagpatawad ng iyong kasalanan at may Diyos na nagpagaling ng iyong karamdaman. Kaya pag binulay-bulay, biniswalize natin ito, mga minamahal. Sino ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? At bakit kinakailangang patawarin ng kasalanan, mga minamahal? Gayong sa iba, ang kasalanan ay laruan lamang. Pag gusto nilang gumawa ng kasalanan, gagawa lang sila ng kasalanan, mga minamahal. Kung doon sila masaya, gagawa sila ng kasalanan. Manglamang sila ng kapwa nila, magsalita sila ng masama laban sa kapwa nila, magsinungaling sila sa harap ng kapwa nila, mga minamahal, kagaya ngayon, hindi ba? Napakaraming propaganda kasi gusto nilang maging presidente, mga minamahal. Pero dati na nating narinig yan, mga minamahal. Hindi ba? Meron pa kang bago ngayon, mga minamahal. May pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, dapat pantay-pantay, meron kang hanap buhay. Magagawa kaya yun, mga minamahal? Sa ibang bansa, maniniwala ako, magagawa yun, mga minamahal. Dahil sa ibang bansa, mga minamahal, ang rules, every company, meron siyang 10%. Ito yung mga tao, tinatawag na unfortunate people. Sila yung mababa ang kanilang kapalaran, hindi sila kapag-aral, meron silang diferensya sa katawan, meron silang diferensya sa kanilang IQ, mga minamahal, pero requirement sa ibang bansa na sila ay tanggapin, 10% ng employee ng isang company dapat tumanggap ng ganon, mga minamahal. Kaysa ibang bansa, makita mo, lola na, wala nang ngipin. Laglag na nga yung muscle, mga minamahal, nasa McDonald's. Attendant yon, mga minamahal, sila yung tagalinis, tagalagay ng ketchup, tagalagay ng mga tissue. Pag magtanong ka sa kanila, kaya nilang sagutin yung tanong mo. Yun ang trabaho nila, mga minamahal. Yung iba naman, mababa yung IQ nila. Sabihin natin 16 years old ng edad nila, pero nasa 14 years old pa lang yung kanilang tamang pag-iisip, pwede rin sila magtrabaho ron, mga minamahal. Sa Pilipinas, wala tayong makitang ganyan, mga minamahal. Graduate ka na ng college, mga minamahal, pag wala ka pang backup, wala ka pa rin trabaho. Hindi ba? Dalawa na ang kurso mo, wala kang backup, wala ka pa rin trabaho. Pero pag may backup ka, kahit hindi mo alam mag-multiply yung fundamentals operation of mathematics, may backup ka, pasok ka. Patayo-tayo ka lang, mga minamahal. O ngayon, may bagong propaganda. Pantay-pantay. Sabi, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, merong trabaho. Matutupad kaya yan? Yung isa naman, mga minamahal, ganun din, pantay-pantay. Eh ngayon, naglalaban na. Saan ba nanggaling ang virus? Sa unvaccinated o sa vaccinated? Biglang napunta sa side ng vaccinated. Biglang bumaba ang rate, mga minamahal. Hindi ba? Kaya ang tao, gagawa lang siya ng kasinungalingan sa kanyang sarili. Para madaya niya ang kapwa niya rin tao. Yun naman kapwa niya tao, mga minamahal, na wala sa kanilang proteksyon ng Diyos, madadaya at madadaya sila. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, aalalahanin natin, Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng iyong karamdaman. At ang karamdaman ay nanggagaling yan sa kasalanan. Pag gumawa ka ng kasalanan, huwag mong asahang maganda ang buhay mo. Maybe just a little time, maganda ang buhay mo. Nang lamang ka ng kapwa,
maganda ang buhay mo, konting panahon lamang. Pero meron niyang karma, meron niyang bunga, karamdaman, mga minamahal. Kaya yung iba, nagpakayaman, kita mo naman, paralyzed. Hindi ba? Kahit nasa tungkulin pa sa gobyerno, paralyzed. Ang iba nasa kulungan, wala namang pakinabang yung kanilang kayamanan, mga minamahal. Agugustuhin ko pag ako'y walang karamdaman, malaya, malusog naman yung aking katawan. Kahit kumain ka lang ng gulay araw-araw, mga minamahal, wala ka namang nararamdaman sa katawan mo. Mas maganda yon, malaya kang nakapaglilingkod sa totoong Diyos na nagpatawad ng iyong kasalanan at nagpagaling ng iyong karamdaman. Kaya pag binasa mo ang banal na kasulatan, mga minamahal, hanapin mo ang kagalingan. Hanapin mo. Hindi mo yan mahahanap, mga minamahal. Ang pinag-uusapan natin yung tinatawag na complete healing. Pag sinabing complete healing, mga minamahal, hindi pinag-uusapan ano ang sakit mo. Yan ba ay mild disease? Yan ba ay incurable? Hindi pinag-uusapan. Pag sinabing nagpapagaling ng karamdaman mula sa pinakasimple hanggang tinatawag na high contagious disease, yung nakakahawang karamdaman na wala ng kagalingan, pag sinabing complete healing at nagpapagaling, Diyos lang sa langit ang pwedeng gumawa niyan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, isa itong bagay na dapat nating alalahanin. Pinatawad ang ating kasalanan at pinagaling ang ating karamdaman, ang sabi ng verse 4, na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at manumanay na mga kaawaan. O, meron tayo ngayong bagong buhay dahil tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi tayo tinubos ng Diyos, mga minamahal, hindi na tayo makakarating pa sa taong ito. 2022 na, mga minamahal. Noon pa, wala na tayong buhay. 6 feet below the ground na tayo, mga minamahal. Hindi ba? Pero nandito pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Ilang taon na tayong naglingkod sa Malapino, 30 years, more than 30 years, 40 years, mga minamahal, lalo nating naranasan ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sabi ng ating nabasa, tinubos ng Diyos ang ating buhay sa pagkapahamak, siya'y nagbigay ng putong sayo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan. Kaya nga minsan, stubborn tayo. Ano ibig sabihin na stubborn? Stubborn, sa wikang Tagalog, pasaway, mga minamahal. Hindi ba? Sino stubborn? Taas ang kamay. O, isa lang umamin. Lahat pala kayo mababait, hindi kayo stubborn. Wow naman. Nakaka-bless naman ang mga kapatiran natin dito sa Marilao. Walang stubborn, isa lang ang umamin. Pero mas maniniwala ako doon sa umamin kaysa sa inyo. Hindi kayo stubborn di ba? Minsan stubborn tayo. Sino nagpuri kanina bago dumalo sa gawain? Taas ang kamay. Konti lang. Yung iba hindi nagpuri. Di stubborn kayo. Di ba? Kasi obligasyon ng Kristiyano yan. Yung mga hindi manggagawa, magpuri ka ng 1 oras sa bahay, sa umaga, sa gabi 1 oras pa rin. Yung manggagawa naman, mga minamahal, pag nagpuri yan, kagaya rito, alas 5 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Di ba? At pagkatapos doon, mauulit pa ng alas 5 yun ng hapon hanggang alas 8 bilang manggagawa. Kaya nga ang pastoral house, ano ang tawag dito? Powerhouse. Lahat magsabi ng powerhouse. Ano ang pastoral house? Powerhouse. Bakit naging powerhouse ang pastoral house, mga minamahal? Dahil dito isinasagawa ang mahabang pagpupuri, ang mahabang pakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sinabi siyang powerhouse, hindi siya lodging house, hindi siya boarding house, hindi siya lugar na istambayan. Naunawaan nyo? Nakaka-relate ba kayo sa sinasabi ko? Kaya pag pumunta kayo sa pastoral house, hindi kayo makikitulog. Buksan ng electric fan, buksan ng tubig, nakalimutan pa. Powerhouse yung pinuntahan nyo pagpunta nyo sa pastoral house, ang pinakasasabikan nyo, makapag-join, makisama sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi yung pagpunta natin sa powerhouse, doon ka pumunta. Bakit? May bahay naman tayo. Pag doon ka pumunta, mag-electric pan ka, libre. Tubig, libre. May wifi pa doon.
Kaya minsan, marinig mo, nagpupuri na yung mga stay-in dito, mga ating kapwa manggagawa. Marinig mo, nasa sulok, narinig mo, naglalaro pa na sa cellphone. O, di ba? Anong tawag dyan? Stubborn spirit. Ngayon, ayaw nyo magtaas ng kamay. Ulitin ko nga ang tanong. Sino may stubborn spirit? Taas ang kamay. Kanina, isa lang. Ngayon, siyam na sila. Ang babait pa rin nung iba. Di ba? Kasi pag ganyan ang ginawa natin, mga minamahal, nakakalimutan natin yung tinatawag na great things. Kaya ang kasasabikan natin, mga minamahal, sa pastoral house as powerhouse, yung mapabilang ang ating mga tuhod na nakaluhod dyan at nagpupuri, pumapalakpak ang ating kamay, kung meron tayong talent, tumutugtog tayo. Isipin nyo, ilan yung staying kasama namin, ilang piraso, puro sister yan, ang liliit pa niyan, mga minamahal. Pero kaya nilang tapusin ang 8 oras sa araw at 3 oras sa gabi, mga minamahal. Kaya nilang tapusin. Di ba? Kaya nilang tapusin. Kaya kami nabe-bless kami sa kanila, mga minamahal, maliban na lang doon sa inalis na natin talaga. Hindi ba? Mga ilang piraso lang naman yan, mga nag-stay-in dyan, mga bata pa yan. Makita mo na lang, marunong na palang mag-organ, marunong na palang magpaawit, mga minamahal. Hindi ba? Samantalang yung pupunta lang, tulog, bukas ang electric fan, bukas ang tubig, kinabukasan, layas na, hindi mo lang makapagpuri. Hindi ba? Yung iba naman nasa sulok, nag-cellphone lang, ginagamit yung ating wifi. Ang tanong ko sa inyo, sino namang Diyos ang matutuwa sa inyo? Meron bang Diyos na matutuwa? Pakilakas ang sagot. Ano narinig ko? Wala naman pala eh. Di ba? Kaya pag pupunta kayo rito, ibig sabihin, what is your aim? Bakit kinakailangan pumunta kayo rito, mga minamahal? Amen? Dahil nasa atin ang dakilang bagay. Nasa atin ang kamanghamanghang bagay. Bagay na dapat nating alalahanin, Diyos ang nagpatawad ng ating kasalanan. Diyos ang nagpagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. At mahal na Panginoon ang nagbigay sa atin ng malumanay na kaawaan, tumubos ng ating buhay sa pagkapahamak. Kaya pagpunta natin sa pastoral house, pasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Para pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Hindi yung, malapit na ako sa pastoral house, malapit na, nung pala malapit na, may pupuntahan na. Di ba? Dapat pag malapit na tayo sa pastoral house, tuwa-tuwa tayo na makapag-join ng puri. Ano ba naman tulungan nyo yung mga naiiwan namin dito, hindi ba? Kunin nyo yung 3 oras, itira nyo sa kanila, 2 oras na lang. Kasi pagkatapos magpuri niyan, may mga minyal pa sila. Naalala ko tuloy nung Christmas season natin, di ba, ginamit nyo lahat yung kortina, tapos iniwanan nyo. Samantalang sila ang naglaban, sila pa ang namalansya, sila pa ang nagsalansan. Ginamit nyo lang. Tapos iniwanan nyo na, o sino maglilinis nung sila pa rin. Tapos pagpunta nyo rito, hindi kayo makatulong magpuri sa kanila. Tapos sabi nyo, mahal na Panginoon, ano ang pagkukulang ko? Malaki ang pagkukulang mo. Minsan ganyan tayo, mahal na Panginoon, what I have done to you? What is my fault? What is my sin? What is my transgression? Nagdrama pa. Maraming pagkukulang, hindi ba? Sinasabing pagiging stubborn, hindi ba? Kaya ang mga Israelite, hindi nila napakinabangan ang tinatawag na dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Hindi nila napakinabangan kasi hindi nila inaalala kung ano yung masama, yun ang kanilang gagawin. Hindi sila nakinabang. Hindi nila naranasan ang lupang Kanaan. Lupang Kanaan lang yun. Ngayon, wala na tayong lupang Kanaang pinag-uusapan dahil ngayon, ang kinalalagyan natin, ang tawag dito ay lupang Kanaan na. Ibig sabihin, ito lang promised land ng mahal na Panginoon. Sa lupang ito, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. May protection na tayo, may kagalingan na tayo, may protection tayo sa lahat ng variant na dumarating mga viruses. Meron pa tayong bagong bahay sambahan dahil may higit na gustong ibigay ang mahal na Panginoon. Ano yun? Hindi na lupang Kanaan. Yun na yung langit na nakalaan para sa tunay na mga anak ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan natin. Kaya pag pupunta kayo dito, siguraduhin lang magpupuri kayo para mapabilang kayo sa anointing na meron sa powerhouse. Hindi yung kayo ang nagbabawas ng anointing. Sabi nga na ating beloved Mama Dear, hindi ko malilimutan yung mga laging nasa likod. Kasi ang ating beloved, Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, meron siyang pinupuring isang manggagawa.
Sa haba ng aming pagpupuri, hindi mo siya makikitang aalis doon sa pwesto niya, mga minamahal. Hindi siya aalis, hindi siya jingle, hindi siya pupunta sa CR. Tatapusin niya. Yung iba naman, alis ng alis, mga minamahal, alis ng alis. Kaya sabi ng ating beloved, Pastor, our beloved Mama Del, kayong alis ng alis, pag nas-cash out kami rito, ang sa inyo, cash in. Siyempre, magka-cash out kami naman sa mga espiritu, sila naman yung taga-catch. Taga-catch sila yung taga-salo, mga minamahal. Eh, lahat ng yun, wala na, sa katotohanan lang. 1991, nakasama ko sila, 92, at the middle of 92, wala na nga sila. Yung iba naman, humabol pa sa pagkawala ng 1993, mga minamahal. Kasi yung masamang espiritong pinalaya sa powerhouse, dapat yung tumulong silang mag-cash out. Eh, hindi nga sila nagpupuri, o di sila ang na-cash out, dahil nasano nila yung masamang espiritong pinalayas. Kaya hindi nila napakinabangan ang dakilang kamanghamanghang mga bagay na ito ang Panginoon ay kasama mo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. At isang bagay din, dapat nating alalahanin. Itong tinatawag na huwag nating kalilimutan. Dahil sa huling panahon, ayon sa gusto natin, ay merong magaganap. Ano magaganap? Basa. Aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dalawang bagay ang aalalahanin natin. Una, ang kabutihan ng malaperon. Pangalawa, ang magaganap sa huling araw. Kailan ang huling araw, mga minamahal? Ngayon na ang huling araw. Nasa huling araw na tayo. Anytime, pagtunog ng pakakak, mga minamahal, maraming magsisisi. Bakit hindi sila naging on fire sa mahal na Panginoon? Bakit pumunta sila sa pastoral house, nag-cellphone lang pala, ginamit yung ating wifi, gumamit lang pala electric pan, gumamit lang ng tubig, nagdala pa ng alikabok papunta rito? Tingnan nyo man nagwawalis na sister dyan, pag nag-uwi na kami maiiwan dito eh. Mga ba nagwawalis na sister, kasama namin, ang liliit, bit-bit nyo yung alikabok, papasok dito. Hindi ba? Kasi may magaganap sa huling araw. Sabi mga minamahal, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa aral ng mga demonyo. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Ayaw mo't sa gusto, Diyos ang mag-aalis sa'yo. Kasi hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng malape noon. Nakisabay ka lang sa tagumpay ng Kristiyano, pero hindi sa'yo yun. Hindi para sa'yo yun. Kasi kung para sa iyo ang tagumpay, nakikibahagi ka sa espiritual na bagay na ginagawa sa loob ng powerhouse. Naintindihan natin yon. Naintindihan natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagpunta nyo rito, mga minamahal, kalimutan nyo mga business nyo. Yung mga transaction nyo, kalimutan nyo muna, mga minamahal. Mahal na Panginoon, pupunta ako sa powerhouse, kakatagpuin ko yung matamis mong presensya. Wala kang kausap. Hindi ka nakipag-chismisan, hindi ka nakipag-business, mga minamahal. Ang kinakausap mo, mahal na Panginoon, gusto ko, pagbuhos ng iyong Santong Espiritu, ako ang unang makadadama ng iyong matamis at mananang presensya. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kagalakan, panghawakan mo ko ng iyong kapangyarihan, panatiliin mo sa aking dakilat kamanghamanghang bagay na ikaw ang aking proteksyon sa anumang bagay, na ikaw ay sa akin, ang magiging laban sa akin, hindi siya laban sa akin, laban siya sa iyo, ikaw ang kanyang kalaban at hindi ako. Dapat ganun ang ating panalangin, mga minamahal, hindi ba? Kaya pag ang ating aim, layunin natin, punta tayo sa powerhouse. Di ba? Kasi linggo ngayon, meron akong katagpo. Ibebenta ko yung sasakyan ko sa kanya, magkikita kami ron. Di ba? O kaya merong umorder sa akin. Anong in-order? Purburon ba yon? O siomay? Di ba? Kaya sinasabing powerhouse ito. Pero yung mga pinagpalang Kristiyano, kasi seryoso sila sa lahat ng bagay, silang pinagpalang Kristiyano. Kaya mapapakinggan natin, silat pa rin ang pinagpalang Kristiyano, mga minamahal. Dahil nakibahagi na sila sa lahat ng bagay, seryoso pa sila, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya, ang nakakalungkot na bagay, kung mapabilang ang bawat isa sa
sa magaganap sa huling bagay, sa huling panahon, na sila ay tatalikod sa pananampalataya. Paano bang pagtalikod sa pananampalataya? Instant ba yan? Hindi po yan instant, mga minamahal. Hindi yan instant. Gusto niyong bigyan ko kayo ng idea? May oras pa naman tayo. Kung ikaw ay dalaga at binata, sasabihin sa'yo naman sa mga espiritu, magpaligaw ka. Sabi naman doon sa binata, manligaw ka. O, di ba? Pag naganap yun, mga minamahal, nag-grip na ang Holy Spirit. Nag-grip na. O di wala ka na ngayong gana maglingkod sa mahal na Panginoon. Pag pinagsabihan ka ng nanay mo, galit ka pa sa nanay mo. Pag pinagsabihan ka ng tatay mo, galit ka pa sa tatay mo. Hindi ba? Sa susunod niyan, ano na mangyari? Ligaw dito, ligaw doon, nagkaligaw-ligaw na. O hindi ba? Nawala na sa presensya ng Diyos sa simpleng bagay lang, mga minamahal. Pangalawang bagay, mga minamahal, bibigyan ka ng karamdaman, magkakaroon ka ng karamdaman. Halos hindi na ka na makadalo, hindi mo na mabuhat ang iyong katawan, mga minamahal. Kasi kung simpleng karamdaman, pwede kang gumaling instantly, mga minamahal. Pakinggan natin mga patotoo, simpleng panalangin, ang Diyos ay tumutugon na totoo naman sa ating panalangin, sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya pa nagpapatotoo kayo, huwag nyo na bangkitin, tumawag ako sa preacher. Tumawag lang po kayo sa preacher as mediator, mga minamahal. Kasi hindi naman kayo pwedeng tumawag sa ating beloved Honorable Evangelist Wel de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hindi ba? Siyempre, tatawag kayo as mediator sa mga preacher. Pero pag nagpatotoo, huwag niyo sabihin, tumawag ako sa preacher, gumaling ako. Yung preacher na yan, hindi ka gumigising na madaling araw yan para magpuri. Nagkataon lang siya, natawagan mo. Di ba? Kaya ang tama, patotoo, nang ako'y nagkasakit, nalalangin ako sa mahal na Panginoon, huminga ako ng back-up prayer sa panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wel de Almeida, sa pangalan ni Jesus, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Di ba? Yun namang preacher na nabanggit, palakpak yung tenga. Hindi nga kayang gumising na madaling araw para magpuri. Hindi ba? Sa bahay, hindi nga magpuri. Hindi ba? Sa Bisaya pa, pasuroy-suroy. Ano ba sa Tagalog yun? Paruot parito. Oh, hindi ba? Ay, huwag nyo na bangkitin. Naging mediator na lang kami. Ang panalangin namin, sabi ko sa mga kasama ko, kayo ba ang panalangin nyo nakaabot sa kesame? O kuya, sa kesame? Hindi. Diyan lang, sa sahig lang. Pag wala prayer ng ating ginagalang mga pastor, yung prayer namin hindi aabot sa kesame, sa sahig nga, hindi pa katatagos eh. Hindi ba? Kaya tayong lahat ay nabubuhat, kinabagan ng mga Panginoon, nasa atin ang dakilang bagay. Bakit? Dahil wag nating kalilimutan, ang mahal na Panginoon, may man of God na ibinigay para sa atin. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, gumawa tayo ng sarili nating rules. Di ba? Gumawa tayo ng sarili nating rules. Kung meron tayong pad, o gawin natin, gastos siya, hati-hatiin natin yung pad natin. Pag ganyan, dapat wala kayo sa Jesus Miracle Crusade. Di ba? Mag-register kayo ng sarili nyo. Kung sino yung boss nyo, ipangalan nyo, i-register nyo. Tignan ko kung merong gagaling na, ano tawag yun sa mukha? Tagyawat. Baka kayo mag-away-away, nangyari na yan eh. Di ba? Lahat na magaling natin kasama ko pa nga sa ibang bansa yung isa eh. Hindi ba? Totoo naman magaling. Sa Englishan, magaling. Kahit hindi kami kausapin, pag umentra na siya, magaling naman talaga. Sa sobrang galing, mga minamahal, hindi mo siya pwedeng turuan. O di nagsama-sama sila din na nag-away, pinag-awayan lang naman pera. O nasa na sila ngayon? Wala na lahat. Wala na ang buhay yung iba eh. Mga minamahal. Hindi ba? Kaya dito, hindi tayo pwede magkaroon tinatawag na division. Hindi rin tayo pwede, mga minamahal, jumping to conclusion or make your own resolution. Hindi pwede yun. Meron tayong church law, mga minamahal. Ang church law, yan ang batas ng iglesia na noon pa man ay na-implement na. Sino ang nag-implement? Ang ating mahal na magulang sa Panginoon at yung mga lumaban. Meron pa nga isang kernel doon, nakalimutan ko pero hindi ko na inabutan. Gusto niya, nasa kanyang pamunuan. Ang ating mahal na ebanghelista, nangangaral, kinuha niya yung 38 niya, itinutok niya sa ating mahal na ebanghelista. Kaya pala yung mga kapatiran na wala lahat, nagtago sa bangko, mga minam sa ilalim ng silya. Nakatutok yung 38. Wala namang lumalabas na bala, pagkatapos doon, na-paralyze siya. Napuntahan ng ating ginagalang mga pastor, nagmakaawa yung asawa, inilehas. Second time around, inilehas, gumaling pa rin. Pangatlo, ang ating ginagalang mga pastor, wala sa pastoral. May pinuntang ibang pray over, doon na namatay.
Oh, hindi ba? Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating rules, mga minamahal, because the church itself has his own rules. Meron na tayong sariling rules, at ang rules na yan ay nabasa ng ating mahal na magulang sa Panginoon sa banal na kasulatan. Kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan, yun ang kanilang ginawa, ipinangaral sa atin, nung sinunod natin, lahat tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Gayunpaman, sabi nga ng ating beloved Minister Pods sa kanyang last preaching sa ating main church, if you don't want to be subjected in our rules, the door is open for you and you are free to go out. Di ba? Kasi wala naman namimili. Parang vaccine yan. Hindi ka pinipili. Kung ang faith mo ay magpabaksin, magpabaksin ka. Kung ayaw mo naman ang faith mo hanggang langit, di huwag kang magpabaksin. Dahil nasa atin naman ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Yesu Cristo. Di ba? At yan ay hanggang ngayon lang din naman. Talaga naman dadating ang panahon, mga minamahal. Sa ibang bansa, mga minamahal, mayroong lugar na talagang implemented na ang tinatawag na microchip. Hindi nyo ba napanood sa YouTube yan? Isang company, mga minamahal, lahat ng kanilang employee, ilan yun, 1,000, na-implant na sa kanila ang microchip, mga minamahal. Lahat na na-implant na sa kanila. Ang sinasabi na, it's good for me, sinasabi, I'll be safe. Safe daw sila. Sabi nila, mga minamahal. Kasi meron na silang microchip. No need for me to bring money in my pocket. I can make any transaction without money because I have a microchip. Sabi nila, mga minamahal. Pero hindi nila naunawaan ano ang kasunod nun, mga minamahal. Nakapagkaroon ka na ng tatak, hindi ka na pag-aari ng Diyos, wala nang tinatawag na great thing sa'yo. Ang nasa iyo na ay ang tatak ng demonyo. Anytime, kukunin ka ni Satanas, pag-aari ka ni Satanas. Anytime, tutunog ang pakaka, hindi ka kasama sa magmamana ng buhay na walang hanggan. So yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. In the last day, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya at mahikayat sa aral ng mga demonyo. Kaya ipinangaral ko ito sa inyo, mga minamahal. Baka mamaya huling pangangaral natin ito dahil bukas implemented na ang lahat. No vaccine, no ride. No vaccine, no buy. No vaccine, no go out. Hindi ka makalabas. Ang tanong ko, bago ba sa inyo yan? Hindi na bago yan. Ipinangaral ng ating mahal na pastor, hindi ba? Ikaw mismo, ibebenta mo yung sarili mo kay Satanas. Kasi makita mo yung pamilya mo, anak mo, walang kinakain. Ibebenta mo yung sarili mo. Maliban na lamang, handa kang mamatay at mabuhay para sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Di ba? Hindi na bago sa atin yan. Napakinggan na natin yan. Nasave ako ng 1989, paulit-ulit ko nang napakinggan yan. Kaya alam natin mangyayari yan. Kaya samantalang tayo malaya pa at meron pang pumapabor sa Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, ang ibig sabihin, ginagamit sila ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Ating beloved Mayor Sara Duterte, ginagamit siya ng mahal na Panginoon. Hindi siya pro-vaccine, mga minamahal. Anti-vaccine siya. Discrimination para sa kanya yon, mga minamahal. Let them freedom, sabi niya. They have a freedom to choose. Pumili sila. Kung gusto nila mag-vaccine, mag-vaccine, ayaw. Yun naman ang tama. At yung lawyer, isang lawyer, na lat ata ang kanyang family name, mga minamahal. Hindi ba? At marami pang iba. Meron pa nga isang nagsalita. Ano sabi niya? Meron nga akong church na nalalaman since time. Hindi nga sila nagpapadoktor, hindi uminom ng gamot kasi makaramdaman nila gumaling sa panalangin. Napanood niyo ba yan? Sino nakapanood niya sa YouTube? Napanood pala natin eh. Hindi ba? Yung nagsasalita, hindi natin kapatiran. Pero alam niya, ang ating iglesia, sabi niya, wala pang COVID. Yung church na yan, hindi na nagpapadoktor yan. Hindi umiinom ng gamot yan. Sa panalangin, gumagaling ang kanilang karamdaman. Bakit kayo magpipilit kayo magpabaksin? Hindi naman natin kapatiran yun. Pero mas pinaniwalaan niya ang ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dalawang bagay ang dapat nating alalahanin. Una, ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, kung mapabilang tayo sa huling bagay, sa huling panahon, ay mawawalay sa pananampalataya. Kaya para hindi mangyari yan, anong dapat nating gawin? Basa. Dito po sa Deuteronomio 8, talatay 12
talon sa 14, balik sa 11, at talon sa 18, ganito po ang pagkasulat. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong tatahanan, at magmataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain na Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Okay, verse to verse tayo, beloved Father Renato. Pag ikaw daw ay nakakain ng masarap, may pagkain ka na, may bahay ka na, baka makalimutan mo ang mahal na Panginoon. Tuloy ang basa. Dito po sa 11, mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga pakatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Oh, ito ang ating pag-iingatan. Baka makalimutan nating gawin ang mga palatuntunan ng mahal na Panginoon na pinagagawa sa atin sa araw na ito. Last verse. 18, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan Amen. upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag na yung kalilimutan ng bersikulo ito. Palagi natin itong ulit-ulitin basahin para hindi natin makalimutan ang mahal na Panginoon. Verse 18, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Meron tayo kapangyarihan dahil ang Diyos ay kakampi natin. Ilang tinatawag na great things, kamangamanghang bagay ang sabi, upang magkaroon ka ng kayamanan. Ano bang kayamanan? Kasi pag sinabing riches, nasa isip ng tao, material thing, financial. Ang tunay na kayamanan, ikaw ay may proteksyon mula sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Yan ang tunay na kayamanan, mga minamahal. Tunay na kayamanan yan, ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama mo. Kaya sabi ng ating teksto, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang magiging laban sa iyo? Great things, kamangha-mangha at dakilang bagay. Kaya pag nagawa natin ang bagay na ito, tayo ay nag-ingat, inalala natin ang ating mahal na Panginoon, na tumubos sa atin at nabigay ng kayamanan, itong proteksyon na meron tayo, tatanggap pa tayo ng higit na mabuting bagay mula sa mahal na Panginoon. Last verse, maghanda ating magpaawit mga manugtog. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 91, ang bersikulo po ay 16. Aking bubusigin siya ng mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng last verse, mga minamahal, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. O ano ibibigay siya ng Diyos? Bubusugin ka sa mahabang buhay. Pag dumating ang variant, ang virus, ang coronavirus, ang Omicron, mga minamahal, mamamatay ka ba? Hindi ka mamamatay dahil sabi ng ating nabasa, ikaw ay bubusugin ng mahal na Panginoon ng mahabang buhay. Kaya hindi pinag-uusapan ng kamatayan. Dahil ang Diyos ay kasama mo, kakampi mo, walang magiging laban sa iyo. Dahil sabi ng banal na kasulatan, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Meron ka ng mahabang buhay, may ipakikita pa sa iyong mahal na Panginoon. Ang sabi rito, at ipakikita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, pag binalikan natin yung ating bersikulo kanina sa Salmo, mga minamahal, libo-libo, mabubuwal sa iyong harapan, sa iyong siping, pero ikaw ay mananatiling nakatayo, ang kasamaan ay hindi lalapit sa iyong tolda dahil ang ibibigay siya ng Diyos, mahabang buhay at pagliligtas araw-araw. Ang tawag dyan, dakilang bagay. Tayong natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Papuring walang hanggan ang kadakilaan ng Diyos. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang kabanalan. Kaya ang ating masasabi, O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Tayo ba? Hallelujah. Ang iyong kadakilaan. Buksan natin ang ating mga labing pasalamatan ng mahal na Panginoon. Walang hanggan. Kapangyarihan.
Diyos, sambahin ka magpakailanman. Ulitin natin. Walang hanggan. Ang iyong kadakilaan, Walang hanggan. walang Ang iyong kapangyarihan. ang iyong kapangyarihan, Walang hanggan. Ang iyong kabanalan. ang iyong kapangyarihan. Sabihin natin, ang Diyos
may lakas, mga minamahal. Habang ang Diyos ay ating kasama, habang sa bawat araw ng ating pagkising, meron tayong buhay at kalakasang ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Buong lakas, puso't kaluluwa, papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo may hininga, mga minamahal, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ating Diyos na dakila. Siya ang ating Diyos, mga minamahal, na walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na ating kasama, ang ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na proteksyon natin sa ating kakaharapin pa sa masala ng daigdig na ito. Patuloy tayong umawit sa mahal na Panginoon. Puso at kaluluwa, Iaalay sa iyo. iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Sabihin natin, habang tayo'y mahilinga, papurihan natin ang Panginoon. O Diyos, sa buhay ko'y naghihirapan. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y Ako'y may hininga, papupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y naghihirapan. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay natin ang wagas. iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, papupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y naghihirapan. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, papupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y naghihirapan. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, para sa ating mga bisita sa araw na ito, ating mga minamahal na paguhan, napakalaga ng kaligtasan. Walang ipinangako ang araw ng bukas, mga minamahal. Lagi ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya samantalahin nyo na nandito kayo. Tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Unang-una nating isasagawa ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagpaganti sa mga sa Kanya ay nagsiyana. Dapat nating maunawaan, mga minamahal, na may nag-iisang Diyos sa langit, na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen.
Kaya mga minamahal, ang pananampalataya ang ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawang reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nakakasala at hindi nakakaabot sa kaluwatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Anong ibig sabihin, mga minamahal, na makadiyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, masamang gawa ng ating ginawa mula nung tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Yan po ay dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. At pangatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakahalaga ng bautismo, mga minamahal, sapagkat ang layunin ng kung bakit kinakailangan mabautismo ng tao sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin upang mapatawad ang lahat ng kanyang pagkasala. At ang pangatlong reglamento, ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan, ang Diyos na po ang gagawa, mga minamahal. Sabi ng Biblia, matanggap natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay babautismohan tayo sa Espiritu Santo. Yun po ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan. Kapag nakamta natin ang Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, darating ang kapangyarihan. Kapangyarihan magpagaling ng karamdaman, magbago ng buhay, at magpalayas ng masasamang espiritu. Nakita natin kanina habang nagpupuri, yung ilan umiiyak, nanginginig. Yung po ay hindi pagluha ng kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan, tanda at tatak na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, sa masandali ito, hinihiling ko sa ating mga baguhan na tanggapin yung ating dakilang Diyos. Itaas niyo ang dalawang inyong kamay, mga minamahal. Iyuko ang inyong mga ulo at sabihin niyo ang katagang panalangin na aking pong babanggitin. Sundin niyo po ang aking sasabihin. Mahal na Panginoon, narito po ako, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong banal at makapangyarihang salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nagbukas ng aking pangunawa sa kalagahan ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan, lubos at labis po akong nagsisisi. Sa lahat ng aking mga nagawang pagkasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba ang dalawang kamay at kami na po ang manalangin para sa inyong mga minamahal. Dakila at magpapala na may masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghilista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, iyong propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, haleluya. Aming dinadalangin, dakilang Diyos, ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw pong ito, mahal na Panginoon. Panghawakan mo po sila, dakilang Diyos, pagpalain mo sila. Mahal na Panginoon, ipanghintulutan mo po, dakilang Diyos, na maganap sa kanila ang mga reglamento ng kaligtasan, mahal na Panginoon, haleluya. Ay, ligtas mo po sila 10 na kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Ang lahat ito ay aming samot na langit sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang makumpleto po yung inyong pong pagsagawa ng reglamento ng kaligtasan.
mga minamahal, after ride the service, mga minamahal, kayo po ay magpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magawa niyo po ang ikatlong reglamento ng kaligtasan. Sapagkat ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, Diyos na po ang gagawa. Mga minamahal, makabalik na po kayo sa inyong kinaupuan upang tayo po ituloy-tuloy na po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. At ang bubagkataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Louie Angeles. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Rodel. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat ng ating pangailangan. As point of contact, taas natin ang ating makaliwang kamay at ang ating kanang kamay ipapatong natin sa ating mga ulo. Isipin natin ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Palayasin natin ang lahat ng uri ng karamdaman, mga bisyo, mga kahinaan, at maging ang mga baryat na dumarating sa ating bansa, sa ibang bansa, mga minamahal, maging mga hadlang sa patuloy nating pagpaayos ng ating bahay-sambahan. Tayo muna ay sama-samang manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpahala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyos na banayad sa pagkakalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God, na itong mga nakasama namin baguhang tumanggap sa iyo, sama-sama kaming nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong harapang kabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasasama, kahinangan na pagbigyan, pagsalang sa iyong kalooban, Panginoon. Lubos-labis kami nagsisitangin naming dalangin, panghawakan mo kami, ihanda mo kami maging karapat-dapat sa pangako mong buhay walang gahan. At bagong lahat, patuloy po namin sinasama inangkin mahabang buhay kaloob mo sa aming ginagalang mga pastor and time prophet. Pagtugon mo po sa pananamadikring bitawan, patuloy mo ibus masaganang pagpapala aming pinakamalapay Jesus sa mga bilabig children sa paglalakbahay. Bawat hipo ng kamay, lubos mong pagpala ministeryong natin mo sa kababalikat bilang kabalikat aming ginagalang mga pastor. Patuloy na kasangkapanin sa harapang kaluhang, dali mo sa tunang biyaya lagi bigay sa amin ang kalayaan, sama-sama mo magpuri, malapay noon, patuloy mo kausapin aming mahal na presidente, mga public official, mahal na Panginoon. Hallelujah, magbigay ng pabor sa iyong mga anak sa aming malayang pagpupuri sa iyong mahal na Panginoon. Maging sa aming patuloy pagtayo ng bahay, sambahan at ng pangailangan, ikaw po magkaloob sa malang kaparaanan, mahal na Panginoon. Mga pinansyal, material aming kailangan, ikaw po mag-ingat sa bawat manpower, sa bawat araw ng paggawa, mahal na Panginoon. Abutin mo aming pangailangan sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, any kind of variant, cast out from us completely right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, watch, and clutches of the devil, mahadlang, kakapusan ng mambagay sa pagtayo ng bahay, sambahan, maging sa lugar na ito. Cast out, be bound into hell and be there forever, completely in deliverance in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating kamay. At tayo ay tatalon at sisigaw tayo ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord, para lahat ng masamang espiritong pinalayas natin kailanman, hindi na babalik pa sa atin. Taas ang makamay, sabihin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, O Lord God, for the holy presence, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sin, completely deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise.